Hi guys! Welcome to Para Plant. And today, dito sa Sydney, Australia, medyo maambon-ambon, pero malamig siya. So yan, napakaganda ng weather dito sa Sydney, Australia. Anyway guys, papakita ko sa inyo today kung paano ko tinanim itong napakagandang mga cucumbers na to just from seeds hanggang sa naglakihan na siya ng ganito. Ito yung Marketmore cucumbers na suitable sa pot kasi ang height niya is just 30 centimeters. So yan, makikita nyo naman, napaka-healthy na nila, malago na, at napakarami ng bulaklak. Tinanim ko sila just from seeds on January 4, 2021 and today is February 17, 2021. So 6 weeks lang, makikita nyo naman, napakalago na nila at matangkad na. Makikita nyo yung dahon, malaki pa sa kamay ko. So tara guys, samahan nyo ako para makita nyo kung paano ko tinanim itong napakaganda mga cucumbers na to. Ito na yung mga cucumbers ko na tinanim lang from seeds. Ready na siyang i-transplant dito sa malaking pot na to. Tumubo na yung second set of leaves niya. So ako gusto ko i-transplant ng maaga para maaga rin siyang mamunga. So pipiliin natin yung pinaka-healthy sa mga to, which is ito, healthy siya. Make sure nyo, try nyo kunin yung buong tanim para yung ugat niya hindi masira. So ilulusin lang natin ng konti yung ugat. And then, ayan, tatanim natin ng paganyan. Like always, ini-sprayan ko siya ng sea salt na pang-strengthen ng kanyang roots at ng power feed para maging very healthy at mamunga siya. So, ini-sprayan ko siya palagi. Ito yung meron na rin instructions kung ilan ang i-spray nyo per size ng pot. So, ako, ini-sprayan ko lang siya ng isa. Tsaka isa nito. Make sure nyo just below the leaves sa tabi ng stem lang. Huwag nyo, try nyo wag sprayan yung dahon kasi baka mamatay. Make sure nyo i-water in nyo deeply para yung fertilizers pumasok sa ugat. Yan, guys. Lalagyan natin siya ng mulch. Mulch is highly recommended ko yan para pa nagdidilig tayo, hindi tumatalsik yung soil sa dahon at nagkukos ng disease. So guys, today is January 31, 2021. At ngayon, makikita nyo, yung cucumbers ko ay naglalakihan na. Mapapansin nyo na yung dahon niya ay may umaatake ng mga pests. Kaya kailangan na siyang taniman ng marigold French flowers. Tinanim ko rin to from seeds nung December 29, 2020. So ayan na siya guys. Hindi pa siya namumulaklak, pero lumalaki na siya. So, pwede na siyang itanim kasi a good companion plant talaga ang marigold sa most veggies kasi it's an insect repellent. So, yan. Na tataboy niya yung mga certain pests and insects.
So actually guys, dapat talaga pag nag-repat kayo ng cucumbers, dapat sinasabay nyo ng itanim yung marigold French flowers. Kasi tingnan nyo naman, nalagyan ko ng mulch. So medyo hassle na magtanim ng marigold. Pagkita nyo yung ugat, ganyan ka-healthy. So ngayon, madi-disturb pa natin yung mga ugat niya. Yan, ganyan guys. Dito lang tataniman lang natin siya dito ng marigold. So, ito, kunin nyo lang to. Make sure nyo, pagkuha nyo ng marigold nyo, kukunin nyo yung buong ugat para hindi siya ma-disturb masyado. So guys, kita nyo yan. Yan. So, sa medyo itis lang natin yung ilalim para medyo lumawag lang yung ugat. Yan. Tapos, patanin natin siya ng ganyan. Yan lang ng konti. At ibalik itong mga mulch. Guys, itong mga nasa ilalim na mga dahon, i-pinch off na natin, no? Yan, i-pinch off na natin siya. Yan, pati itong mga to, para may room to breathe na siya. Ilagay na natin. Kasi ano lang. Itong nagtatouch kasi sa mulch. Yan. Today is February 7, 2021. No, isang araw lang guys, napaka-healthy ng mga cucumbers na to. Pero this morning, nakitaan ko siya ng mga white powdery mildew. Yan guys, makikita nyo para siyang merong powder sa mga dahon. Pero nag-uumpisa pa lang. Yan, lahat ng bottom leaves niya, biglang nagkaroon. Ang cause daw niyan ay sa ulan. Kasi lately nag-uulan dito sa Sydney, Australia. Tapos mag-humid. So, ulan at humid ang cause ng white powdery mildew. So, wala tayong nagawang mali, kundi yan talaga ang natural na sakit ng mga cucumbers, ng squash, ng zucchini, at mga pumpkins. So, the best way is tanggalin na o katin na natin agad lahat ng may mga white powdery mildew para maiwasan na mahawahan pa yung mga healthy na leaves na tumutubo. Kasi guys, pag yan ay kumalat at nag-take over sa inyong plants, mamamatay lang yung plants. Sayang lang, di ba? So the best way is kontrolin na agad natin habang nag-uumpisa pa lang. Tanggalin na natin agad lahat. At papakita ko rin sa inyo kung ano ang treatment na dapat gawin para maiwasan yung pagkalat niya sa iba pang mga healthy na dahon. So ito na, kakatin na natin lahat ng mga dahon na merong white powdery mildew. Yan. So ito na yung mga cucumbers. Pagkatapos ko tanggalin o katin lahat ng mga dahon niya na may white powdery mildew, yung mga ilalim na leaves ang tinanggal ko. Kaya makikita nyo naman may space na at makakahinga na ng maayos yung mga cucumbers. Yan. At guys, huwag kayong mag-alala kasi lahat naman ng tinanggal natin na may sakit na mga dahon, marireplace uli yun ng mga much healthier na dahon.
at yung halaman nyo mas maganda. This is free, di ba? So ito na yung treatment na gagamitin natin para sa white powdery mildew ng mga cucumbers. So ayan siya, ready-made na siya. Ginawa ko na siya earlier with 800 ml of water and 100 ml of milk. So pwede kayong gumamit ng non-fat milk o whole milk. Ang importante, yung milk na may protein. So yan guys, lalagay nyo lang yung milk at water sa spray bottle na tulad nito at isi-shake nyo siya very well para ma-mix in siya really well. At yan ang gagamitin natin para sa mga healthy na dahon ng mga cucumbers. Kasi guys, maski anong alaga o ingat natin sa ating mga cucumbers, ang white powdery mildew ay ang usual niyang sakit. So at least ma-prevent man lang natin to. So kailangan natin mag-spray ng treatment na ganito once a week. At ang advice, mag-spray habang maaraw at mainit. Kasi yung araw daw may antibacterial effect sa spray na to. At para mabilis din siya matuyo. So ganito lang guys, i-spray nyo siya hanggang dripping wet na siya. Kailangan talaga spray nyo yung ibabaw ng dahon, yung ilalim ng dahon. Kailangan basang-basa. Today is February 8, 2021 at kahapon lang inisprayan ko to ng mga treatment para sa white powdery mildew. Kahapon hindi pa sila ganito kalaki, biglang naglakihan at bumabagsak na. So today lalagyan natin siya ng trellis, yan, para meron siyang support. Okay guys, so ganito lang ang paglagay sa trellis. Itong klase ng cucumber na to, hindi siya nagka-climb, pero medyo bumibigat siya. So kailangan niya ng support na ganito. Itong isa medyo matangkad na, bali dalawang clips, easy clips ang kailangan niya. Ayan lang guys, pakaganda nitong easy clips na to, daling gamitin at pwede mo siyang i-adjust ng i-adjust gusto mo. At guys, nakikita niyo itong mga dahon niya, grabe ang lalaki oh, tingnan niyo yung kamay ko. So ganyan lang, lagyan ng support ang inyong mga cucumbers. Yan, at habang nung tumatangkad siya, lalagyan lang natin siya ng easy clip para may support. Ganyan lang ang height niya. Kung gaano katangkad tong support niya, ganyan lang talaga siya katangkad. Today is February 9, 2021 at excited akong i-share sa inyo yung natutunan ko kung paano lalong palaguin at paramihin ang inyong mga cucumbers. Ang natutunan ko, kapag 5 to 6 na ang dahon ng inyong mga cucumbers, ang dapat gawin ay i-pinch off or tanggalin na itong growing tip na to para hindi na siya ma-encourage tumangkad pa. Imbes, i-encourage natin siyang mag-grow ng side shoots. So ganito lang guys, hindi na kailangan ng gunting kasi malambot pa siya dahil maliit pa naman siya. So ganyan siya, i-pinch off nyo lang siya dito sa dulo. Ganyan. Ganyan.
Ay, ito lang pala. So, ayan guys, nagkamali pa ako. Masyadong mahaba yung na pinch off ko. Excited much, di ba? Dapat ito lang. Pero anyway, tao lang, lagi tayo nagkakamali. So, ayan, papakita ko sa inyo yung pagkakamali ko. Huwag niyong gagawin yung pagkakamali ko. Dapat, dito ko lang pinch off. Dito lang dapat guys, okay? So, i-update ko na lang kayo uli kapag nakitaan ko na doon ng mga side shoots. Today is February 15, 2021. Papakita ko sa inyo kung paano tanggalin yung mga suckers niya o yung mga growth points niya na hindi naman kailangan dahil yung cucumber plants, kailangan yung energy niya mapunta lahat sa mga bunga. Kasi kapag meron tayong mga growing points na hindi kailangan, masasayang yung energy ng plant. So, ganito guys, kaya ito yung pagtanggal niya. Main stem, side leaf, tendrils, fruit, tapos ito yung sucker. Yan. Packet naman. Okay, main stem natin. Ito yung sunleaf. Ito yung fruit. Ito yung sucker. Okay? So, dyan lang. Ganyan lang, guys. Ito na, napuluputan na ng tendrils. So, alisin natin. So, ganyan siya. Main stem, side leaf. Ito buo to. Kasi ito yung prutas, ito yung side leaf. Ito yung fruit niya. Wala itong tendrils. Ito yung tendrils niya. Ito yung sucker. Yan. Kasi nakaka-confuse guys. Kaya yan, ingat lang. Ito. Main stem, sunleaf, fruit, tendrils. Ito yung mas madali dito. Yung kanina medyo nakaka-confuse talaga. See? Main stem, side leaf, fruit, tapos yung tendrils na ito yung tamo, nag-uumpisa na siya uli ng another, pero tanggalin na natin siya. Nag-uumpisa na siya. So, this one, yan, main stem niya, may main stem to, tapos ito yung fruit, tendrils, ito actually, nag-uumpisa na siya uli, so, ito, so, tanggalin na natin itong buong ito kasi magiging yan, out of control. Yan. Kasi ito rin, yan, dito, ito, maliit pa. So, habang maliit pa siya, mas maganda guys, natanggalin na agad. So, yan, main stem, sunleaf, tendrils, fruit, ito, ingatan nyo lang, huwag nyo ma-pinch off yung fruit. Maubos. Pero every 2 to 3 days kailangan ito gawin para hindi siya mag-out of control, para yung cucumbers lalong dumami yung production. So ayan, nakita nyo naman gaano kadali magtanim just from seeds ng mga cucumbers hanggang sa lumaki na siya at magkabulaklak na ng ganito. So hopefully meron na naman akong na-share sa inyo na natutunan ko lang din. But if you have any tips, suggestions, or advice for me, just comment down below. Let's share our gardening experiences. And always remember guys, there are no mistakes in gardening, only experiments. So ang susunod na vlog ko ay yung pag namunga na siya at ang pag-harvest. Kasi yun ang pinaka-exciting na part ng pagtatanim guys, yung pag-harvest. So abangan nyo yan on my next vlog at Pot a Plant.